mo na yung aral, tapos sinadya mong pumunta sa kampo ni Satanas, kailan ba ang tao nagiging ganap na kay Satanas? Pakibasa mo, kapatid na Lucio, unang Timoteo, 1:19 hanggang 20. Naingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi, na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila, ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya. Na sa mga ito'y si Himeneo at si Alejandro, na sila'y aking ibinigay kay Satanas, upang sila'y maturuang huwag mamusong. Ayon, ang mga tao pala na nagiging talagang permanente ng ganap na kay Satanas, yung nakakilala na ng aral at nagtakwil ng pananampalataya. Maliwanag yung sabi ni Pablo sa 19. Ingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi, na nang ito'y itakwil ng iba, ibig sabihin, intentionally itinakwil nila. Hindi sila nag-iingat ng pananampalataya at mabuting budhi. Napakahalaga ng mabuting budhi pagka may masamang budhi ka, Sis Luz. Nakita mo yung mga nakasama natin dati na nahiwalay. Opo. Masasabi mo ba na may mabuting budhi ang mga taong ito? Samantalang magkakasama tayo sa iglesia, nagsasalita sila ng masasamang bagay na paratang nila sa kapatid sa iglesia. Totoo po yun. At napatunayan nga po na masasama ang budhi nitong mga taong ito na nagsasalita ng masama laban sa kay kapatid na Daniel. Unang-una, wala namang ginagawang masama sa kanila, pero nagsasalita sila ng masama. Patunay lang na masama po ang kanilang budhi. At yung pagtatakwil ng mabuting budhi at yung hindi pag-iingat sa pananampalataya, ito'y sapat na dahilan para sila'y nangabagbag sa pananampalataya. At ang mga ito ay gaya ni Himeneo at ni Alejandro, na sila'y aking ibinigay kay Satanas. Hindi lang pala si Himeneo at si Alejandro yan, kapatid na Luz eh. Sino pa po yan, Brad Eli? Yung nasa 20, na sa mga ito'y si Himeneo at si Alejandro. Among them, marami pala yan eh. Diba? Opo. Of whom? Ibig sabihin ng of whom, meron talagang grupo ng mga taong ganyang masama ang budhi, hindi nag-ingat ng mabuting budhi, at nabagbag sa pananampalataya, yun ang ibinigay kay Satanas. Yun ngayon, ang mga taong ibinibigay kay Satanas para maging permanente ng kay Satanas, ganap ng kay Satanas ka. Wala nang kaduda-dudang kay Satanas ka, yung mga taong may masasamang budhi na hindi nag-ingat ng pananampalataya. Nakuha mo yung point, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli. Dahil doon sa pagtatakwil nila sa pananampalataya at doon sa mabuting budhi, sila ay ganap na naibigay kay Satanas at naging kay Satanas. Palibasa, itinakwil nila ang pananampalataya at ang mabuting budhi, alam mo, utos ng Diyos pag kami nagtatakwil ng pananampalataya, dapat itakwil din yan eh. Basahin natin ng 3 Gs, ng 7 hanggang 11. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Yamang nalalaman mo na ang gayon ay napahamak at nagkakasala at siya'y hinahatulan ng kanyang sarili. Ayan. Nalalaman natin sa iglesia na mayroong ganyang mga tao talaga na mali ang pananampalataya, itinakwil yung unang pananampalataya tama, nagtaglay ng maling pananampalataya, kaya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, itakwil mo eh. Yan, sabi sa Biblia. Yamang nalalaman mo ang gayon ay napapahamak. Kaya, kung nagtakwil sila ng pananampalataya, itinatatakwil din sila ng Diyos. At mismo ang Diyos, itinatakwil din sila eh. Kahit na dati pa silang tama at totoo. 13:5 ng ikalawang Korinto, kapatid na Daniel. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili
na si Hesus Kristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. O, kita mo? Meron talagang itinatakwil kahit na nasa iyo pa si Kristo. Kahit sabihin mo pa, magaling ka, mabait ka, matuwid ka, nag-aabuloy ka, tumutulong ka. Nung panahon nasa pananampalataya ka. Kaya mo ginagawa yun, nasa pananampalataya ka eh. Kaya nga sabi ni Pablo, siya sa atin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo nasa pananampalataya, bakit? Merong nawawala eh. Nadidislocate sa pananampalataya eh. Bakit? Di ba ganyan ka nalalaman sa ganang inyong sarili? Si Hesus Kristo nasa inyo kailan? Samantalang nasa pananampalataya ka. Pero pag hindi mo iningatan yung pananampalataya at mabuting buti, itatakwil ka. Kaya sabi ni Pablo, maliban na nga kung kayo itinakwil na. Ano yung maliban? Pag tinakwil ka na, wala na sa'yo si Kristo. Pag itinakwil ka na, hindi ka na sa Diyos. Takwil ka na eh. Bakit? Hindi ka nag-iingat ng pananampalataya at mabuting buti eh. Kaya hindi katakatakang bagay ang isang taong mabait, kesyo tumutulong, kaya lang ang tulong eh, pagka, alam ko yung tumutulong na yung sinasabi, pagka nilapitan, tutulong, malaki pa, 100,000 pa eh. Pero pag maghuhulog dun sa kahon ng abuluyan, ayaw niyang maghulog. Kasi wala siyang karangalan doon, di malalaang siya eh. Pero pagkahihingan, bulgar, lalapitan ng mga kapatid, nagbibigay. Kasi may record yun eh. Personal na bigay eh. Pero pag iuhulog mo sa kahon, hindi siya naghuhulog ng ganun. Kahit mayamang-mayaman siya. Nakita natin ngayon ang sikreto. Kaya tumutulong, hindi dahil sa pananampalataya. Tumutulong para mapuri. Ma-record sa mga tao na siya tumutulong. Kasi kung tumutulong siya, gaya ng sinasabi ng Biblia, na yung ginawa ng kanan, wag mong ipaalam sa kaliwa, doon ka lalong magbibigay doon sa abuluyan, doon sa kahon. Ba't hindi siya doon tumutulong? Ang tulong niya yung nakalis ka, may masamang intensyon. Kaya yan ang mga tao, klase ng mga tao, na nagtatakwil ng pananampalataya, hindi ka taka-taka, na yung mga yan, isang araw, magising ka na lang, wala na sa pananampalataya, itinakwil na. Bakit? Hindi nag-iingat ng mabuting budi at ng pananampalataya. At sila, sa hindi nila pag-iingat ng mabuting budi at ng pananampalataya, by their own way, sa kanilang kagustuhan, umalis sila sa katotohanan at pumunta sa mali. Pakinggan nyo sa 5:15 ng unang Timoteo. Sapagkat ang mga iba'y nagsibaling na sa hulihan ni Satanas. Ayun, merong iba nagsibaling sa hulihan ni Satanas. Mag-aral kayo mga kapatid. Ito bang mga itiniwalag natin? Bakit natin itiniwalag si Puto? Bakit? Nanghalay ng mahigit 20 lalaki sa Adsit. Mahigit na 20 lalaki hinalay. Kaya atin tiniwalag si Puto. Bakit natin tiniwalag si Bernardo Santiago? Inagaw yung asawa ng kapatid sa Bicol. Meron ba tayong itiniwalag na gumagawa ang ginagawa'y mabuti? Para itiwalag natin? Wala sa kasaysayan ng iglesia na ang isang taong mabuti at matid ang ginagawa, itiniwalag natin. Ang itinitiwalag natin, yung mga manggagawa ng masama, ng aagrabyado ng kapatiran, at lumalaban sa aral ng katotohanan. Kagaya ng mga natiwalag nitong mga nakaraan, na yung grupo ng mga Santiago. Ba't natin tiniwalag? Mali ang ginagawa eh. Meron tayong mga saksi na ang mga tao ito'y mga rebelde sa aral ng Diyos. Ang gustong masunod yung sarili nilang paniniwala. Ang mga ito, nagsibaling sa hulihan ni Satanas. Kumusta nila yun eh. Alam niyo kung bakit ganon? Mahirap i-resist eh. Mahirap i-resist yung tawag ni Satanas. Alam mo kung bakit?
8:44 ng Juan, Sislo. Kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. May nasa si Satanas na ang gagawin talaga ng kanyang mga anak. Kayo'y sa inyong amang Diablo. O di may anak yung Diablo. Ang mga nasa ng inyong ama ang ibig niyong gawin. Siya'y mamamatay tao buhat pa ng una. Hindi na nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Nagsasalita siya kasinungalingan. Tupad na tupad ito dun sa mga grupong ito na lumayas na pinalayas natin Bakit? Ang ginagawa ay nasa ng Diablo mapumatay Mamamatay tao mga ito Bakit sabihin niya? Bakit naman? May pinatay na ba? May marami nang napatay ang mga yan At pakinggan niyo kung paano pumapatayan 11:9. Pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa, ngunit sa kaalaman ay maliligtas ang matuwid. Pagka matuwid ka naman, kahit ganong patay ang gawin sa'yo, hindi ka nila kayang patayin Sislos Sila mamamatay. Bakit? Pinapatay ka ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa, biro mo pinapasama tayo ng mga taong ito, kapatid na Luz. Totoo Ako po. raw kaya matanda na raw ako, kaya mali na raw ang araw ko, ulyanin na ako, at gusto ko na raw ang pag-ibig ko raw sa salapi. Napakatinding kawalang yan, Alin ba, totoo? Kaya mali ang aral ko, dahil umiibig ako sa salapi, o ulyanin ako. Sila mismo, kinukontra nila yung sinasabi nila Kung ulyanin ako, hindi dahil sa pag-ibig sa salapi, kaya mali yung aral ko. Di ba ganon? Ngayon, kung kaya naman namali ang aral ko dahil mahal ko ang pera, hindi ako ulyanin dahil mahal ko pala pera Naintindihan mo ba ako, Sis Luz? Parang naparatang sa akin itong mga taong ito alin ang aral na mali sa samahang ito? Meron ba, Sis Luz? Wala po. Wala kahit isa tayong Wala po sa tagal ng panahon na tinuturuan po ninyo kami. Wala kaming natutuhang aral na masama o mali mula sa pagtuturo ninyo sa amin ni Kapatid Daniel. Wala po nun. Mga sinungaling lang po talaga yung mga yan. At yung ginagawa nila na to na pinapatay nila ng kanilang bibig ang kanilang kapwa. Totoong-totoo po yun sa kanila. Bakit, Kapatid na Luz? Di ba sa talikuran pinapasamaan nila si Kapatid na Daniel at saka ako? Opo. Pati yung ibang mga MIC. Opo. Pati yung ibang MIC. Totoo Diba? po yun. Opo, totoo po yun. Nagsasalita sila sa talikuran. Pagka nagte-texto kayo ni Kapatid na Daniel, sinasabayan pala kayo. At nagte-texto rin sila sa mga sulok-sulok. Ayun. Ganun nga po ang trabaho nila talaga, traidor. Kaya, tamang-tama yan sa Biblia Kayo sa inyong amang Diablo, mamamatay tao yung tatay nila, mamamatay tao rin sila. Ang pagpatay na ginagawa nila, hindi physical, kagaya ng demonyo. Hindi naman physical kung pumatay si Satanas Ang pinapatay ni Satanas sa tao, yung kaugnayan mo sa Diyos Yung buhay na walang hanggan ang gusto niyang maalis sa'yo Kaya itong mga tao ito, kahit hindi pumapatay ng physical, ang pagpatay nito, yung kanilang bibig, pinapasama yung kapwa nila, na wala namang ginawang masama sa kanila, Sis Luz. Totoo Diba? po yun. Opo, walang ginawang masama si Kapatid na Daniel. Para naman sabihin mo, kaya pumunta si Kapatid na Daniel sa Amerika para magpapogi. O para sabihin mo naman na hindi kayang panindiganan ni Kapatid na Daniel yung pagkapag-asawa niya. Mga paninirang puli yan Pagpatay ng masasamang tao sa kanyang mamamagitan ng kanilang bibig sa kanilang kapwa. Pero mo sa kapatid, ginagawa nila itong mga ito. Kaya masasabi natin, nagkatotoo sa kanila yung salita ng Biblia sa ama nilang Diablo, sapagkat ang nasa ng ama nila pumatay, magsinungaling, yun din ang ginagawa nila, napakasisinungaling Ang sisinungaling ng mga tao, ito yung mga pinagsasabi, sabi raw ni Kapatid na Daniel, mauunay ka ang tao bago ang Diyos. Wala namang ganon. Tinignan natin buong-buo yung teksto, wala namang ganon. Para lang sila makapamuntos, pagsisinungaling ang ginagamit. Napansin mo ba yan, Sis Luz?
Opo, Brad Eli, dinadagdagan nila yung hindi naman sinabi ni kapatid na Daniel, binibintang nila kay kapatid na Daniel na sinabi raw ni kapatid na Daniel. Pero pinlay natin ang buo yung tape doon sa lugar po na yon, wala pong ganun na sinabi si kapatid na Daniel. Paratang lang nila yon. Kaya tamang-tama yung sabi ng Biblia, pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa. At yung pagpatay na yung galing kay Satanas yun, kayo sa inyong amang Diablo. Ang nasa ng ama nyo, ibig nyo ganun, mamamatay tao rin yung tatay nila, kaya ganun sila. Di ba ganun? Yung mga tao yan na inalis natin sa iglesia, ibinigay natin kay Satanas. Kapatid na Luz, ano? Wala namang kahit isang matuwid dyan Di ba? Opo. Puro rebeldet mga mapagsamantala sa kapwa yan kung pagsasalitain lang natin lahat yung mga taong inagrabyado ng mga yan nahahaba lang masyado Napakarami ng mga pagsalitain mo lang yung asawa niyan makikita mo na yung mga itinatagong kawalangan. Sabi nga sa akin ng asawa nagtatakay ka ako, Brother Eli. Dumadating sa aming bahay, pamilya, minsan 2 pamilya, 3 pamilya. Bakit ayaw pumasok sa bahay namin? Nung dumikasi na dun sa labas, dun sa may garden, nagtumatagak-takay ka ang pawis ng mga unggoy, ayaw sa loob, kahit anong yaya ko. O pagdating ko kami dala-dala akong juice, magpipigilan. Maingay sila Meron mga naririnig daw siya, hindi niya lang mawawa dahil malayo. Pag lalapit siya, tatahimik, hindi magsasalita. Kahit pinapawisan ng mga unggoy sa init, sa loob ng bahay naman ay aircon, kasya naman ay kasila. Ayaw pumasok. Yung pala ang pinag-uusapan, pagre-rebelde. Sabi ng asawa. Di talagang mga sinungaling itong mga taong ito. Kasi kung yung pinag-uusapan nyo tama, totoo, ganap, mabuti, ba't ipagkakaila mo sa asawa mo? Lalo na asawa mo, di ba? Opo. Isasama mo asawa mo. Bakit? Inililihim nyo. Dahil alam niya, yung asawa niya, hindi niya kayang gaguhin. Di ba ganon, Sis Luz? Tama po, totoo po yun. Kasi kaya ganon, ayaw nilang iparinig kasi alam nila masama yung kanilang pinag-uusapan na yun. Kaya po, nililihim nilang marinig ng kanyang asawa. At ayaw nilang marinig ng asawa dahil alam nila, yung asawa niya magsasabi sa akin. At mabubulgar sila. Di ba? Maa-abort yung plano nila, hindi sila makakakuha ng kakampi. Kaya tamang-tama yun nga sa Biblia, mga taong masasama ang pag-iisip, itinakwil sa pananampalataya, na yun ang dapat talagang ibigay kay Satanas. Yung mga naninira palihim-lihim, kung ano-ano sinasabing palihim. Alam mo kaya nagkaganyang mga yan? Sabi ng Diyos kasi, hindi niya matitiis yung ganyan Doon sa isang talata ng awit, 101:5. Ang sumisirang puri na lihim sa kanyang kapwa ay aking ibubuwal. Siya na may mapagmataas na tingin at may palalong puso ay hindi ko titiisin. Di pala matitiis ng Diyos yan, kapatid na Luz. Opo. Yung maninilang puri sa lihim, patago. Hindi talaga nagsasalita ng tama mo, sinisiraan si kapatid na Daniel sa talikuran. Sinisiraan ako sa talikuran. Sabi ng Diyos, hindi titiisin. At alam mo ang katumbas niyan sa bagong tipan, Sis Luz? Ano po ba? Pakibasa mo kapatid na Daniel yung nangyari sa kanila na sa kanila nabaksak yung kanilang pinapagulong na bato. Sa unang Korinto, Kapitulo 3 at versikulo 16 hanggang 17. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Ayon, maliwanag na maliwanag, kapatid na Daniel. Ang gusto nila kasi, kapatid na Luz, gibain si kapatid na Daniel at saka ako. Opo. Di ba? Opo, yun po ang kanilang gusto. Gibain kayo ni kapatid. Ano nangyari? Pero ang nangyari, sila ang nagiba. Natupad yung salita ng Diyos,
Ang templo ng Diyos banal, sabi niya. Ang templong ito kayo sa iglesia. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos. Tamo, sila ang nagiba. Alam mo, marami na akong karanasan, gustong ako ang igiba. Marami na. Napakarami ng gusto akong gibain. Eh, sila nagiba eh. Sila nahiwalay. Sila ang napasama. Marami na akong saksi dyan eh. At marami ng pagkakataong ganyan. Umuulit-ulit lang yan sa mundo. Eh, nung araw, kapatid na Luz, parang ayoko na rin magsalita dahil sa dami na eh. Magkakaroon lang tayo ng litanyo ng mga tao rebelde at masasama eh. Merong gusto ipahamak ako, siraan ako kay kapatid na Perez. Nagsumbong. Pamala-mala mo, siya nabulgar. Nung nagagalit si kapatid na Perez, may lumabas na tao. Pag na Perez, di naman may katutuyan sinasabi na yan eh. Ako po ang saksi. Tapos nagsabi siya, ako nga po, gusto akong pagsamantalahan yan eh. Sabi, yung nagsusumbong sa akin, nagsumbong sa na Perez. Paano niyo papaniwalaan yan? Eh ako mismo gusto akong pagsamantalahan yan. Sabi ganon. Siya ngayon ang... Kaya hindi mabuti yung sa talikuran eh, yung kapatid mo, pasasamain mo. Lalo na, wala namang ginagawa sa yung masama. Gaya namin ni kapatid na Daniel, ano naman ginawa namin masama sa mga tao ito? Ang kaya lang sila galit sa amin, yung ipinapatupad namin yung aral, kapatid na Luz, di ba? Totoo po Kaya yun. sila galit. Pero masama, wala akong makakaramang masama eh. Nag-iisip din ako kung minsan, ano ba kaya, saan kaya ako? Saan ako nagkamali? Wala po, Brother Hindi Lee. gusto kong magsisigaw. Anong ginawa kong masama? Ano ay pinakisama kong masama? Wala naman akong matandaan. Tinulungan ko, pinakain ko sa palad. Ano? Opo. Binayaran ko ang utang ng may utang. Pagkatapos, ako pa rin ang pinakamasama. Eh, ang Diyos na ang nakakaalam nun, kapatid na Luz. Bahala na ang Diyos sa kanila. Kaya, merong mga tao talaga, hindi may iwasang pupunta kay Satanas eh. Alam mo kung bakit? Bakit po? Eh, sumusunod sila sa desire of their father. Ang nasa ng kanilang ama, ang ibig nilang gawin. Dinidiktahan sila nung nakapangyayari sa kanila na yung tatay nila. Yun si Satanas. Eh, bakit sila naging kay Satanas? Nabigay sila kasi kay Satanas. Ang tanong natin, kapatid na Daniel, Sino ang may karapatang magbigay ng tao kay Satanas? kasi yung salita sa Biblia, ibinigay kay Satanas. Sino ba talaga may karapatang magbigay ng isang tao kay Satanas? Eh baka naman sabihin mo, ikaw, kapatid na Eli, binibigay kita kay Satanas. Baka naman kahit na sino, ibigay kami kay Satanas, o kaya ano naman ang mapag... Alamin natin sa Biblia, kapatid na Daniel, sino ba talaga may karapatang magbigay ng tao kay Satanas? Di ba magandang tanong yun, si Diyos? Opo, magandang tanong po yun. Kasi kung sino may karapatan, baka mamaya nga, kahit sino na lang po, sasabihin niya, ibinibigay niya kay Satanas ang isang tao, eh, tama ba yon? Sino po ba may karapatan talagang magbigay ng tao kay Satanas? At, baka sabihin naman ng iba, kahit naman ikaw binigay kay Satanas, di naman masama eh. Eh, kung makabasa ako, binigay kay Satanas, hindi masama. O baka meron naman gano'n, ano? Dapat maintindihan ito ng kapatiran, di ba? Opo. Alam mo kasi, actually, yung pagbibigay kay Satanas, ano yun eh? Mahiwaga yun, kapatid eh. Kapatid na Luz. Bakit po mahiwaga, Brad Eli? Eh, biro mo, ibibigay kay Satanas para maturuang wag mamusong. Akala nung iba, si Satanas ang magtuturo na wag mamusong. Eh, pwede ba naman turuan kami Satanas na wag mamusong? Eh, yun ang kauna-unahang pusong. Yun Di ba? nga po. Yun nga po. Mahiwaga yun eh. Di ba ganon, kapatid na Daniel, ano? Opo. At, marami po mga bagay na
nakapaloob pala dito, kapatid na Eli, sapagkat yung sinasabi na yun na ibigay kay Satanas upang turuang huwag mamusong, parang lalabas na may magtuturo. Paanong matuturuan? Kagaya nga po ng sabi ninyo, kung tuturuang huwag mamusong, ibibigay kay Satanas, si Satanas ba ang magtuturo na huwag mamusong, samantalang kauna-unahan siyang pusong? Kaya kung magsasama sila, nung namumusong, isang pusong at isang pusong pa rin, paano silang matututo na huwag mamusong? Bakit nga po kaya ganon? Napakarami palang laman po nito, kapatid na Eli. Yan ang ating pag-aaralan kung loloobin sa ating mga worship service.